Tandem ang isang pulis na nagpapa-car wash lang sa Makati. Ang mga salarin meron pa raw sanang hold upin bago ang pamamaril. Narito ang express report ni Nina Ongpauco. At mga basyo ng bala sa gitna ng Edison Street sa Barangay San Isidro, Makati City. Diyan pinagbabaril ng riding in tandem ang isang pulis. Kinilala ang biktima na miyembro ng PNP Highway Patrol Group Region 4A. Batay sa inisyal na investigasyon, nagpapa-car wash lang ang pulis nang bigla siyang pagbabaril. Ang kaibigan ng biktima ang siyang nakipagbarilan sa backride ng riding in tandem. Agad namang naisugod sa ospital ang sugatang pulis. Dito mismo sa kalsadang ito, humandusay ang biktima habang nagpapa-car wash kasama ang anak nito at kaibigan. At hindi bababa sa 15 putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ayon sa nakakita sa pamamaril, inabangan na raw ng riding in tandem ang pulis. Doon po nakaabang po doon sa may unahan po nun na taxi na yun. Doon po nakaabang yung motor. Yung nasa likod naman po, bumaba po siya ng motor. Tas tsaka po pinagbabaril yung nakahiga na po dyan. Tas nung pagkatapos po, nag-warning shot pa po siya para wala pong sumunod sa kanya dun sa pagtakbo ng motor. Pero bago mangyari ang pamamaril ng riding in tandem, may uunahan daw sanang biktimahin ang mga ito. Noong una nandoon sila, may hold upin pa nga silang babae, taga dito lang din po sa amin. May sinusundan po sila kaganina babae, kaganina pa po yung pabalik-balik po sila dito. Tapos ayun na po. Isang matandang lalaki naman ang dadaplisan ng bala sa kanyang tagaliran. Di kalayuan sa pinangyarihan ng pamamaril. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at mahuli ang mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nasunog ang isang residential area sa Fort Bonifacio sa Taguig kagabi. Nasa halos 70 pamilya ang apektado. Nagbabalik si Nina Ongpauco. Nilamon ng nagangalit na apoy ang residential area na ito sa Gate 3 Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City. Sumiklab ang sunog kaninang alas 12 ng hating gabi. Maging sa Skyway, tanaw ang naglalagablab na apoy. Nagtulong-tulong ang mga residente sa pag-apula ng sunog. Ang ilan sa kanila, wala nang nagawa kundi panoorin ang nasusunog nilang mga bahay. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay. Umabot sa ikatlong alarma o kinakailangan ng 12 fire truck sa pagresponde. May bahay ho doon sa taas po. Doon nag-start. At ang problema kasi light materials yung area, napakabilis din ho ng pagkalat ng apoy. Nabulawog naman ang pagdiriwang ng kaarawan ni Aling Irene. Nakasiyahan kami. But before mag-12, yun na, nangyari na yung sunog sa taas po yun nag-start. Sunog lahat ang gamit ko. Asawa ko hindi nabababa, kaya may kunting sugat siya dito sa likod. Nahabol siya ng apoy. Sa kabila niyan, nakuha pang ngumiti ng ginang dahil may naisalba siya. Durabox ko nga sira, nandun yung mga panty ko. Panty ko, yun lang ang naano ko kasi siyempre mga personal gamit ko yun. Si Tatay Alan, walang naisalba kahit na damit niya natupok lahat. Nagulat lang po ma'am kasi nakatulog na po kami. Ginising na po kami ng mga anak ko. Nagulat na po kami na may apoy yung kapitbahay namin. Tumagal ng 2 oras bago tuloy ang naapula ang apoy. Aabot sa 67 pamilya o higit 200 residente ang apektado. Pansamantala silang nanunuluyan sa multipurpose building ng barangay. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Bahagyang nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong aminadong mahirap sila. 49% yan ng mga Pilipino ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Katumbas yan ng 13.7 million Filipino families. Isang punto ang ibinaba nito kumpara sa 50% noong Abril. 10% naman ang nagsabing borderline poor sila o nasa pagitan ng mahirap at mayaman. At 41% ang nagsabing hindi sila mahirap. Sa Mindanao ang may pinakamaraming nagsabing mahirap sila na nasa 69%. Sumunod ang Visayas na nasa 60%. Balance Luzon na nasa 38% at Metro Manila na nasa 36%. Ginawa ang survey nito lang June 25 to 29. May margin of error itong plus and minus 3%.
Sa weather update, asahan ng maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Ayon sa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, posible pa rin ang mga pag-ulang dala ng Southwest Monsoon o habagat sa Batanes, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Susunod, lasing na lolo na napikon sa Cansiao na naga ng menor de edad. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nagbabalik ang Frontline Express. Tinaga at sinaksak ang isang magsasaka sa Northern Samar. Ang salarin, kanyang kumpare na nakaaway niya sa inuman. Yan at iba pang sa Express Report ni Nina Ong Pauco. Sugatan nang isugod sa ospital ang magsasakang ito sa Katarman, Northern Samar. Pinagtataga siya at pinagsasaksak ng kanyang kumpare magsasaka rin. Ayon sa Katarman Police, nag-iinuman ang magkaibigan nang bigla silang magkaalitan. Nagpambuno pa sila hanggang sa kumuha ng itak ang sospek na ginamit sa pagtaga at pananaksak sa biktima. Maayos na ngayon ang lagay ng biktima matapos operahan. Tinutugis naman ang sospek na mahaharap sa reklamang frustrated homicide. Sa Northern Samar pa rin, sugatan ang 17 taong gulang na lalaki matapos tagain ng lolong mangingisda sa bayan ng Lauang. Base sa investigasyon, nakatambay ang binatilyo sa tindahan ng biglang sugurin at tagain ng lasing na senior citizen. Nagalit daw ang sospek matapos umunong kantsawan ng biktima na magnanakaw ang kanyang pamilya. Arestado ang mangingisda na mahaharap sa reklamong frustrated murder. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking helper na may kapansanan sa pandinig at pagsasalita sa Hermosa, Bataan. Number 9 most wanted person siya ng PNP sa rehiyon sa kasong rape. Ayon sa mga pulis, inireklamo ang suspect na isang babaeng menor de edad dahil sa pangahalay, 3 taon na ang nakakaraan. Dahil dito, nabuntis umano ng suspect ang biktima. Patay ang isang tauhan ng New People's Army matapos makasagupa ang mga sundalo sa San Jose Occidental, Mindoro. Na-recover sa rebelde ang isang baril, mga bala, cellphone at mga subversibong dokumento. Patuloy pang tinutugis ang mga kasamahan ng namatay na rebelde. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Sa mga kapatid nating planong magtrabaho sa Amerika, mag-ingat sa mga illegal recruitment agency tulad ng isang visa consultation office sa Pasig na iligalang operasyon at naniningil pa ng kalahating milyong piso. Narito ang Express Report ni Rainiel Pawid. Pinasok ng Department of Migrant Workers ang visa consultancy office na ito sa Pasig City. Sa pangalan pa lang ng opisina, alam mong para ito sa mga gustong makarating sa Amerika. Mukhang legit, pero isa pala itong illegal recruitment agency. Nag-o-offer sila ng trabaho para sa abroad with a work visa nang walang lisensya sa DMW at naniningil ng 300 to 500,000. Mainly teachers. Wala nang naabutan ng DMW na aplikante sa opisina, pero ang ilang staff naiyak sa takot. Maski kasi sila dawit sa illegal recruitment case na isasampa ng DMW. Kasi hindi namin na trabaho ay yun po. Pero hindi niyo alam na illegal to? Hindi po. Ang modus umano ng ahensya, pangangakuan ng mga aplikante na mabilis makakaalis at may garantisadong sahod na 150,000 pesos kada buwan. Kung ang singil sa kanila aabot ng kalahating milyon, mababayaran umano nila ito sa loob lang ng mahigit 3 buwan. Kaya marami rin ang nabubudol. May mga kaso na hindi nila binalikan na, nabalikan. Yung mga inalokan nila ng trabaho at pinagbayad nila. Nakapaskil pa sa opisina ang mga larawan ng mga hinihinalang iligal na napaalis ng recruitment agency. Pero iimbestigahan pa kung totoong mga aplikante sila. Sa record ng DMW, nasa 50 tao na ang illegal na napaalis ng agency. Kinandado na ng DMW ang opisina at 7 branches pa nito sa iba't ibang lugar. Simula Enero ngayong taon, 28 illegal recruitment agencies na ang naipasara ng Department of Migrant Workers. Paalala ng ahensya, palagi ang suriin ang mga pupuntahang opisina pa abroad upang iwas budol. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.
Arestado naman ang isang Israeli national matapos mahulihan ng mga parte ng baril at mga bala sa Naina Terminal 3. Ayon sa PNP Aviation Security Group, isang defense consultant at military reservist ang nahuling dayuhan. Papunta sana siyang Dubai na may connecting flight sa Tel Aviv. Natagpuan ang mga kontrabando matapos idaan sa X-ray at manual inspection ng kanyang bagahe. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga kinalas na parte ng isang rifle at revolver at kahong-kahong mga bala. Walang naipakitang kaukulang papeles ang dayuhan kaya inaresto siya. Opisyal nang inilipat sa Region 9 o Zamboanga Peninsula ang lalawigan ng Sulu. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang executive order para rito. Pagsunod daw ito sa desisyon ng Korte Suprema na kinilala ang resulta ng plebisito noong 2001 kung saan tumanggi ang Sulu na maging bahagi ng Noy Autonomous Region in Muslim Mindanao na ngayon ay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Siniguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang pagbibigay serbisyo ng pamahalaan sa mga taga-Sulu sa gitna ng transition period. Susunod, programang bayanihan sa Estero inilunsad para maiwasan ang matinding pagbaha. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nagbabalik ang Frontline Express. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng programang Bayanihan sa Estero sa Pasig. Layunin nitong paigtingin ang paglilinis sa 23 estero sa Metro Manila. Hahakutin ang mga basurang nakabara sa mga drainage system. Paraan daw ito para maiwasan ang matinding pagbaha sa Metro Manila. Kahit maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo dahil walang madaanan yung tubig. Nilinaw ng SSS na hindi tataas ang kontribusyon ng kanilang mga membro kasunod ng dagdag pensyon na ipatutupad simula Setyembre. Narito ang Express Report ni Faith Del Mundo. Laking ginhawa ng mabalitaan ni Aling LV na may 10% na pagtaas sa SSS pension ngayong Setyembre. Hindi pa rin daw kasi sapat ang nakukuha niyang 3,000 kada buwan sa kanyang pensyon. Kulang na kulang. Kulang na kulang talaga. Yung tindahan ko konti ng laman. Ang sistema tuwing Setyembre mula 2025 hanggang 2027, madadama ang dagdag pensyon. Tig 10% para sa retirement at disability pensioners at tig pa 5% para sa death o survivor pensioners. Sa kabuuan, 33% ang dagdag pensyon para sa retirement at disability pensioners, 16% naman para sa death o survivor pensioners. Paliwanag naman ng SSS, kaya raw hindi isang bagsakan ang pagpapatupad nito ay para mapanatili nilang sasapat pa rin ang kanilang pondo habang may dagdag na pensyon. Nilinaw din ng ahensya na hindi tataas ang kontribusyon. Ginawang ganun yung pag-implement para maikalat din yung financial impact ng pension increase into the 3 years para mapanatili din ang kalusugan ng pondo. With the pension increases, walang contribution increase na kakailanganin. Ang tanong, kakayanin ba ng pondo ng SSS na panindigan ang dagdag pensyon? Kaya naman yan ng financial performance na SSS over the next 3 years. May kaunting tapyas sa fund life ng SSS from 2053 magiging 2049. Ayon naman sa SSS, aabot sa halos 4 na milyong pensioner ang makakatanggap ng umento sa Setyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Dagsa ang mga estudyanteng kumukuha ng UP College Admission Test o UPCAT. At live mula sa UP Diliman sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, magandang umaga. Gaano na ba karaming ang kumuha ng UPCAT at kamusta dyan? Sa ngayon, Nikki, wala pang opisyal na report yung UP regarding nga sa dami ng estudyante
o nakikita niya higit 100,000 estudyante kumuha nung last year, dahil may magaganap pa rin exam sa araw ng bukas. Samantalang, Nikki, naging matindi nga yung traffic dito sa UP, lalo na sa University Avenue at Katipunan Avenue, nung magsabay yung dalawang shift ng mga sasakyan, dahil dalawang shift ng exam ito, nagsabay ng pagpasok at paglabas at medyo sumikip yung kalsada at naging pahirapan ito sa mga motorista kanina. Dito sa UP Diliman, may nakalang 25 testing centers, habang may mga UPCAP exam din sa mga regional testing center sa buong bansa. Naglagay ng MAPA at Health Center ang pamunuan ng universidad para hindi maligaw makakukuha ng UPCAT. Bago ang 2 araw na exam, may ilang magulang at estudyante ang nagpalipas ng gabi sa UP. Ang ilan nga sa mga estudyante, aminadong kabado sa exam. Noong nakaraang taon, halos 130,000 ang kumuha ng exam, pero 17,800 lang ang pasado. Ang pagpasa sa UPCAT ay ibinase ng UP sa 60% ng UPCAT score at 40% ng high school grades mula grade 8 to 11. Ang final grades ay nakabase naman sa University Predicted Grades o UPG. Sa UPG, malalaman kung saang UP campus at anong kurso ang pwedeng i-enroll ang isang estudyante. Nikki, may panawagan naman yung UP bago matapos yung exam sa araw ng bukas kasi naging traditional nga dito sa UP campus yung pagbali ng kanilang mga lapis matapos na nag-exam. Sabi ng UP, i-donate na lamang ito at may mga drop boxes sila at doon na lamang ibigay ng mga estudyanteng nag-exam para naman makatulong din sa mga estudyanteng nangangailangan naman ng lapis. Nikki. Yan ang Express Report ni Gary De Leon, live mula sa UP Diliman. After 29 years, balik golf course ang well-loved character na si Adam Sandler sa Happy Gilmore 2. Si Adam at iba pang cast members eksklusibong nakapanayam ng News 5. Narito ang Express Report ni MJ Marfori. Mula kay Ben Stiller, Bad Bunny, Eminem, hanggang sa jowa ni Taylor Swift na si Travis Kelce. Hitik na hitik sa cameos ang sequel na Happy Gilmore 2 ni Adam Sandler after 29 years. Chika nga ni Adam sa News 5. I hope it is perfect timing, and who knows? And we were just excited. We've been hearing for a long time, hey, are you going to do Happy Gilmore 2? And we were always like, I don't think so. And then all of a sudden, Sa Part 2, balik course si Happy after his retirement para matustusan ang ballet dreams ng kanyang anak. Sa kabila ng tema ng pamilya na may kurot sa puso, present pa rin syempre ang laugh trip at signature kalokohan na tatak Adam Sandler. It's funny because everybody's all worried about, well, you must be really, you had to wear lingerie and carry 2 pictures of beer. Then I was like, that's why I did. I mean, when I read that script, I was like, I was a fan of Adam. I didn't know anybody else was going to be in it. I wasn't sure what the tone was. And I got to that scene, I was like, that's freaking funny. There's a joke about it too in this one. He's like, God, that girl has some, I'm talking to John on the couch. And you can't say that anymore. Sinikap daw ni Adam na i-meet halfway ang brand of comedy ng new generation. biggest thing is we don't want to hurt anybody's feelings. And I'm more aware. Showing na ang Happy Gilmore 2 sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Abangan ang iba pang malalaking balita mamaya sa Frontline Pilipinas Weekend. Ako po si Nikki de Guzman. Magandang hapon.